The Most Holy Church of God in Christ Jesus is a religious organization established in the Republic of the Philippines on the 9th of May, year 1922, and is duly registered with the Securities and Exchange Commission with registry number 82613. Through faith in the truth revealed by the Holy Scriptures of the Bible, the administration as well as the entire brethren of the Church believe that it is the Most High God, the Lord Christ Jesus, who established the Most Holy Church for the sole purpose of proclaiming Him as the only one true God and Savior whom we should worship and serve with our whole lives, and that He is no other than the Lord Christ Jesus, who manifested in the flesh, and that the Most Holy Church of God in Christ Jesus is His chosen way for us to deliver from our sins and eternal damnation. Therefore, since the Church was established, everyone who is called into the Church receive the divine obligation to partake in all evangelization efforts of the Church to fulfill the God-given commission to make disciples of all the nations. In that case, here is the vision and mission statement of the Church. Vision: the Most Holy Church shall be exalted for the glory of the Most High God. Mission: seed of one world, one nation. Core value: all members of the Most Holy Church are being taught and encouraged to live in agape. Agape is a Greek word which means perfect love and everlasting love. As the Bible further expounds, it is the kind of love that God has for all of us. In fact, God Himself is agape. Agape, or love, serves as the core value of the Church because love is the fulfillment of the law. Ownership and administration: the Most Holy Church of God in Christ Jesus fully believes and proclaims that her sole owner is no one but the Most High God. He is the only King who reigns all over the Church. Everything the Church achieve and will achieve in the future are the works of God. God governs over His Church through His appointed men to administer the Church. Like the first church established in Jerusalem, which was administered by the apostles, the Most Holy Church is currently administered by the 7 bishops, presided by the general bishop. The church administration oversees over the whole church and through the appointed council of elders, composed by the presbyters and ministers who were appointed to administer congregation and ministries. Expansion and growth: currently, the church has established congregation in most places in the 3 major islands of the Philippines, namely Luzon, Visayas, and Mindanao. Also, the church is making necessary preparation to intensify its expansion and establish congregation in all major cities and provinces in the entire country. There are also active congregation of the church in other countries. In the United States of America, in Canada, in Australia, Hong Kong, in Singapore, Malaysia, United Arab Emirates, Japan, Taiwan, Kingdom of Saudi Arabia, Qatar, Belgium, Cyprus, France, Germany, Italy, Spain, and United Kingdom. The Most Holy Church of God in Christ Jesus is looking forward to aggressively propagate the gospel, to edify the church in places where it was already established, and also to establish new congregation in other countries to complete the mission and fulfill the vision of the church. Services: since the main purpose of the existence of the Church is to propagate the gospel to all nations, the Most Holy Church established various evangelization efforts of the Church to reach more people even in the farthest corners of the world.
The church produces evangelization programs that are aired via radio, cable TV, and in different social media or online platforms. Radio stations, Philippines. Cable TV channels. Online platforms, Facebook, MHC Media, YouTube, The Most Holy Church, official website, www.mostholychurch.com. Charity. Aside from actively upholding evangelization efforts, the Most Holy Church is also active in charity works. Here are some of the ministries of the Most Holy Church established to serve both members and non-members of the church. Lingap Agape Ministry. The church established the Lingap Agape Ministry, which engages in community services like goods and charity donations, feeding programs, blood donations, and other services to cater church members and non-members who are in need. Damayang Kristiyano. On May 1, 2004, the church administration established the Damayang Kristiyano Ministry that aims to help the needs of the family of a deceased member of the Most Holy Church, especially in their burial expenses. Schools. Pristine Heritage Academy, formerly known as Pristine Learning and Tutorial Center. The Pristine Heritage Academy was established by the Most Holy Church in February of 2009. The school is open to all church members and non-members alike for the fulfillment of a part of the Most Holy Church community service. Mahanaim Evangelical Academy. The church administration aimed to give standardized education and training to church members who aspire to become missionary workers and ministers of the church. Thus, in 2018, the church administration established the Mahanaim Evangelical Academy that provides classroom lectures and on-the-job training so that aspirants to partake in the Lord's mission may be molded to become a proud messenger of God. The Mahanaim Evangelical Academy mainly holds its training in Gabay Center, the training facility of the Most Holy Church located at Barangay Sumalo, Municipality of Hermosa, Province of Bataan, Philippines. The Centennial Celebration of the Most Holy Church. The Most Holy Church of God in Christ Jesus recently celebrated its 100th anniversary on the evening of the first day of May 2022 at the Gabay Center, the newly built facility of the church situated at Barangay Sumalo, Municipality of Hermosa, in the province of Bataan, Philippines. On the morning of the same day, the church held the inauguration and dedication of the Gabay Center. The Gabay Center is a training facility of the church built through the favor of God and the collective efforts of the entire brethren from around the globe. From the proud members of the church, we are inviting you to join us and be a member of the Most Holy Church of God in Christ Jesus, so that we may share the ever-abounding favor of God towards His beloved children. Please take time to listen to the preaching of all the topics composing the lessons of spiritual salvation, so that we may share to you the teachings and doctrines of the Most Holy Church, which are purely based on the Bible that will lead us to our soul's salvation. To know more about the church, you may visit our website at www.mostholychurch.com, or you may reach us through telephone number 6302-8255-6949. Maraming tanong,
Maraming sagot. Maraming haka-haka at maraming mga katha. Nagsasalimbayang mga paliwanag. Gaya ng hangin ng aral na nagdadala sa tao sa magkabi-kabilang paniniwala. Ngunit, isa lamang ang dapat matanghal. Ang sagot ng Biblia. Gaya po ng inyong narinig, mga giliw naming taga-subaybay sa palatuntunan ito na ang kabanal-banalan, ang bahagi pong ito ng ating programa ay pinamagatan po nating ang sagot ng Biblia. Magandang araw po mga mahal naming mga taga-subaybay, mga tagapakinig. Kung kayo po ay sumusubaybay sa pamamagitan ng ating radio program. Kami po ang inyong mga lingkod at kapatid na Gabriel, Brother George Quirino at kasama rin natin ng ating kapatid na Yusiel, ang matandang kapatid na Danilo Francisco sa paglilingkod na ito na pinamagatang ang sagot ng Biblia. Ito po ay bahagi ng ating pangkalahatang palatuntunan na ang Kabanal-Banalan. Yun po yung ating umbrella program na pinapangasiwaan po ng Kabanal-Banalang Iglesia. Which incidentally, ibig din namin pong i-promote sa inyo ang iba pa nating mga programs under the umbrella nga po nitong ang Kabanal-Banalan. Mondays to Fridays, 7:30 to 8 in the morning. Ito po yung ating programang pinamagatang Blessed or Blessed Day. 6 to 6:30 naman yung ating pagtatanghal niyan kung ito po ay sa pamamagitan ng Meta o Facebook, maging sa YouTube. Ang sagot ng Biblia, ito po yung paglilingkod natin na kasalukuyang ginagawa. Ito po ay nasusubaybayan every Sunday sa DWBL 1242 kHz at Saturdays naman kung sa Kiss FM 95.1 sa FM band naman yan. The Climb, ang pag-akyat o pagpanhik. The Climb, Sundays po yan, 7:30 or 7 to 7:30. At agad na sinusundan naman po yan ng programang Likhawit, 7:30 to 8. Samantala, yung 7 to 7:30 naman, Mondays, Wednesdays, and Thursdays, ito ay yung pong programa ang Kabanal-Banalan. Full Life, Tuesdays and Fridays, 7 to 7:30 p.m., ang sagot ng Biblia, yun na po na-mention natin kanina. So sa mga ibig na lumahok dito po sa ating talakayan, pwede nyo pong ipadala doon ho sa conventional, sa mas madaling pagpapadala ng inyong mga mensahe, 0927-1403782. Yan po yung una na ating number o mobile number. Ang mga kasunod ay ang mga numerong ito, 0909-555-5009. 0909-555-5009, 0991-419-2027, 0991-419-2027. You may also visit our website, www.mostholychurch, one word, mostholychurch.com. At na-mention natin kanina yung pong ating social media accounts, MHC Media. Yan po i-type in nyo sa inyong Facebook or Meta pages. At ang Kabanal-Banalan, yun po yung dalawa. At sa YouTube naman, The Most Holy Church. So, when you open your accounts, i-type in nyo po ang nasabing mga kataga, The Most Holy Church. Ang punong tanggapan ng Kabanal-Banalang Iglesia, nananatili po yan dyan sa Maynila, number 688, Rahabago Street, Gagalangin, Tondo, Manila. Doon sa pamilyar na pumupunta doon sa ating lugar. Under renovation lang ho yan sa kasalukuyan. Ngunit yan po ang main office ng Kabanal-Banalang Iglesia. Muli po, ang inyong lingkod, kapatid na Gabriel at kapatid na Yusiel, sa paglilingkod na ito, ang sagot ng Biblia. Maraming salamat po, mga giliw naming taga-subaybay. Salamat din sa Panginoon na nagpapala sa atin upang magkasama-sama sa pagkakataong ito. Sa pagpapahintulot ninyo na mapaglingkuran namin kayo. Salamat po at ang paraan ay tinutugon ng inyong mga tanong sa pamamagitan ng Biblia. So ito po ang unang katanungan na ating pong papaunlakan. Bakit mahirap anya akayin ng tao sa paglilingkod sa Diyos? Ito isang curiosity na tanong ng ilang nating mga taga-subaybay. Nakikita nila na it's really difficult, mahirap makumbinsi
ang tao sa paglilingkod sa Diyos. Mas ibig nilang bigyan pansin ng mga bagay. Kung maglingkod man, hindi talaga doon nakatuon, kundi parang pastime lang, parang sideline lang. Bakit nga ho ba, kapatid na Yusha? Lalo na kung ang makikita nila ay yung paglilingkod ay sakripisyo. No? Opo. Pero kung minsan, madali namang naaakay ang tao. Pagka o-operan mo sila na pag-aaralin mo yung anak nila, Opo. bibigyan mo ng isang sakong bigas, buwan-buwan, Opo. maraming nakukumbinsi. Pero kung tunay na diwa ng paglilingkod sa Diyos, meron pong paliwanag bakit hindi po agad-agad naaakay ang tao diyan. Si Apostol Pablo po ang nagpahayag. Sa unang liham niya kay Timoteo 2:26, sa mga nakasubaybay ho sa ating monitors yan, you may read with us, mga kaibigan. At sila'y makawala sa silo ng dyablo na bumihag sa kanila ayon sa kanyang kalooban. Yan. Ang kalagayan po kasi ng tao, ayon kay Apostol Pablo, gaya ng bihag ng dyablo. Hindi po alam ng maraming tao yan. Pero yan ang katotohanan, na ang tao po sa pamamagitan ng kasalanan ay naging bihag ng dyablo. Mula sa gayong kalagayan, nahihirapan po talaga ang tao na tumakas. Mula sa masamang gawain, sa mga pagkakasala, ay maiwanan ng gayong kalagayan. Dahil ang katulad po ng tao, ayon sa paglalarawan ni Apostol Pablo, bihag ng dyablo. Kaya dahil bihag ng dyablo, minsan sinasabi ng iba, ano yung awit na Gabriel? Yun nung ibig ko. Gusto kong bumait yung paborito nyo. Pero hindi ko magawa. So may nagdidikta. Nga. Kahit ang desires niya, ang laman ng puso niya, itong gusto niyang gawin, lamang dahil merong kumokontrol, yun yung bihag Bihag siya, prisoner. Pagka sinabing prisoner of love, pagka tinamaan ka ng pagmamahal sa isang tao, pinapanawang ka ng lohika, ng rational thinking, dahil ikaw ay nabihag ng pagmamahal. Ito rin, bihag ng dyablo. Hindi mo nagagawa yun, dapat magawa. O yung ibig mong mabuting gawin. At yan isinaysay din ni Apostol Pablo sa kanyang sulat sa mga taga-Roma. Narito po ang panulat po ni Apostol Pablo, 7:19 hanggang 20. Sapagkat ang mabuti na aking ibig ay hindi ko ginagawa, ngunit ang masama na hindi ko ibig ay siya kong ginagawa. Datapat kung ang hindi ko ibig ang siya kong ginagawa, ay hindi na ako ang gumagawa nito, kundi ang kasalanang tumitira sa akin. Yan. Kaya kung minsan meron tayong mga napapangaralan, nakikinig sa ating mga pagtuturo, sinasabi, maganda po yung turo nyo. Yun nga lang, mahirap gawin yan. Hindi ko kaya yan. Opo. Yun nga, nasabi natin kanina, merong kumukontrol sa'yo. Yung kapangyarihan. Kaya nga sinabing something na in control, na nasa kapangyarihan. Kasi nga, nasabi natin kanina, meron kang gustong gawin Opo. In spite of your efforts na gusto mong gawin ito, hindi mo nagagawa. Meron nga kasing humahawak sa'yo na instead of walking a straight line, nalilihis ka, lumiligo ka. Opo. Kaya kung pagbubulayan ng tao, ano ang malaking kinalaman nito pong ginagawa natin na pagtuturo, pag-akay sa tao, sa pag-unawa ng mga aral ng ating Panginoon, lalo na po sa mga inaakay natin. O basahin natin sa paliwanag pa rin ni Apostol Pablo. Puntahan naman natin ulit yung kanyang pangalawang liham kay Timoteo 3:15 hanggang 16. At mula sa pagkasanggol ay iyong nalalaman ang mga banal na kasulatan na makapagpadunong sa iyo sa ikaliligtas sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Ang lahat ng mga kasulatan o kasulatan na kinasihan ng Diyos
ay mapapakinabangan din naman sa pagtuturo, sa pagsansala, sa pagsaway, sa ikatututo na nasa katwiran. O yan, yun ang malaking kinalaman nitong ating ginagawa. Kahit na ang tao po ay bihag ng dyablo at tila kinakapos yung kanyang kakayanan para kumawala sa silo ng dyablo, yun ang pagkakasala. Pagka po talagang binuksan niya ang kanyang isip at kalooban sa mga aral na katulad po ng inyong nadidinig, ito ang paraan para siya'y makawala sa silo o maligtas sa pagiging alipin ng dyablo dahil yun ang nasusulat sa Biblia. Ito ang paraan mula pa sa pagkasanggol ng isang tao, matutunan lamang niya na kilalanin at pahalagahan ang mga aral ng Diyos. Kaya kung ito po ay katulad ninyo na pinapahalagahan ng aral ng Diyos, ito ang paraan para hindi po maging mahirap sa tao, kundi maging maginhawa na siya po'y magpasya sa kanyang buhay na maging pangunahin ang paglilingkod sa Panginoon. So, salamat po. Sana po nakatulong sa atin ito. Ang sagot ng Biblia. Kasunod po kapatid na Yushel, may kabuluhan ba ang pagsamba ng tao na wala naman sa iglesyang pag-aari ng Diyos? Ayan. Ganda, may mga issues yung ganyan na tinatanong nila, total, pare-parehas naman yung paglilingkod sa Diyos kahit isang iglesia. Pero doon sa tanong na ito, merong siyang kabatiran, lalo sa pagtuturo natin. Mayroon talagang iglesyang pag-aari ng Diyos. Bahalaga po yun. Kasi, kumbaga, nakawala na siya doon sa kaisipan at sa paniniwala na lahat ng iglesia ay pare-pareho lang, lahat yan sa Diyos. Malinaw na sa kanya na meron talagang iglesyang pag-aari ng Diyos. Ang problema lang na iniisip niya, paano kung naglilingkod naman sa Diyos? Wala sa iglesyang pag-aari ng Diyos. May kabuluhan ba yun? Medyo diretso yung tanong. Opo. Kailangan diretso din yung sagot. Basahin po natin ang sagot na tuwiran ng ating Panginoong Kristo Jesus. Sa pagbasa po natin without sounding judgmental, ito kasi nakasulat sa Biblia. Kasi yun nga ang konsepto ng tao tungkol sa pagsambe. Bakit mo ko sagahan? Bakit mo ko hahatulan sa ginagawa ko? Ito nakasulat, mga kaibigan. 15:8 hanggang 9 ng Mateo. Ang bayang ito'y iginagalang ako ng kanilang mga labi. Datapwat, ang kanilang puso ay malayo sa akin. Datapwat, walang kabuluhan ang pagsamba nila sa akin na nagtuturo ng kanilang pinakaaral ang mga utos ng mga tao. Yan. Diyan maintindihan natin. Ang nagsalita niyan ang Panginoong Kristo Jesus. Sinabi niyang tuwiran na gumagalang sila sa akin, sumasamba sila sa akin. Pero sa katotohanan, yung kanilang pagsamba, walang kabuluhan. Kaya dyan, maiintindihan natin, pag ang tao po sumasamba sa Diyos, pero hindi siya kabilang dun sa kumikilala, at hindi siya napasasakop sa iglesyang pag-aari ng Diyos, magiging kabilang po siya dun sa sumasamba man sa Diyos, ang pagsambay walang kabuluhan. Kaya mahirap lang tanggapin agad dito. Pero totoo. Dahil yun ang nakasulat sa Biblia. Ayun talaga, mga kaibigan. Hindi ho natin kayang i-deny yung nakasulat hindi kami ang naglatag ng ng pamantayan, ng parameters kung sinong ang walang kabuluhan. Ang Diyos mismo, si Kristo mismo nangusap. Meron talagang walang kabuluhang pagsamba ang tao. Opo. At kung ikakatwira naman nila, hindi ba kabanalan din yung pagsamba sa Diyos? Kahit na nasaan ka, kahit di ka kabilang sa iglesyang pag-aari ng Diyos, gumagawa ka naman ng kabanalan. Hindi ba po aariin ng Diyos? Nakarapat dapat yun? Opo. Hindi po. Diretso. Pagka ito hindi ayon sa alituntunin, inilatag ng Diyos, hindi talaga nagiging karapat dapat yun.
Mabuti siguro yung sagot natin na yan mabasa natin. Saklaw ng pagtuturo ng kasulatan. Narito po, mga kaibigan, ang tugon ng Biblia. Sa awit 93 at 5, ang iyong mga patotoo ay totoong tunay. Ang kabanalan ay nararapat sa iyong bahay, O Panginoon, magpakilanman. Yeah. Napakalinaw, mga giliw naming taga-subaybay. Ang kabanalan ay mahalaga. Pero magiging karapat-dapat lang kung ikaw na gumagawa nito ay nasa bahay ng Diyos. Pero pagka halimbawa, gumagawa ka ng kabanalan ayon sa iyong paniniwala at ayaw mong kilalaning ikaw ay dapat na nasa bahay ng Diyos, maliwanag po ang nakasulat, kapatid na Gabriel. Ang kabanalan, ang paglilingkod, pagsamba ng tao, dapat ginagawa ko sa bahay. Kayo nakalagay nararapat. Opo. Kung yun, di kahon na nakasulat nararapat. Dun lang dapat ginagawa. At hindi lang po yan nung unang panahon. Opo. Yan magpakailanmang batas. Kaya yun, nasa talata sa iyong bahay, O Panginoon, magpakailanman. Forever ho yun. Hindi ho mababago yun ang pagiging moderno, pagiging liberal. May mga ganyan Liberal ng pananaw sa pagre-reliyon, nag-i-evolve daw in time. Conservative daw yung dati, nung nagsisimula ang Christianity. And in time nga, nag-evolve po ito, nag-diversify, etc., etc. That is not true, mga kaibigan. Hindi ho applicable sa tinuturo ng Biblia. Strict on Biblia. Sabi ng Biblia, ang kabanalan, pagsamba ng tao ay dapat gawin sa kanyang bahay. Yun bang bahay dyan na tinutukoy na bahay ng Diyos? Yan ba talaga iglesyang pag-aari ng Diyos? Konsultahin natin muli ang Biblia. Sige po. Nulit po natin, eksklusibo. Kaya sabi niya, nararapat sa iyong bahay. Ibig sabihin, it's an exclusive thing to do. Ang righteousness, pagsamba, dapat gawin sa bahay. Unang Timoteo 3:15. Si Pablo pa rin ang nangusap sa pagpapaliwanag kung alin itong tinutukoy na bahay. Ngunit kung ako'y magluwat ng mahabang panahon, ay upang malaman mo kung paano dapat sa mga tao, naugalhiin nila sa bahay ng Diyos, na siyang iglesia ng Diyos na buhay at haligi at suhay ng katotohanan. Yan. Kaya dapat po ninyong tiyakin, mga giliw na taga-subaybay. Meron ba kayong iglesia na kinabibilangan? Pagka meron po, tiyakin nyo po, yan ba yung iglesyang pag-aari ng Diyos? Kasi po, pagka hindi iglesia na pag-aari ng Diyos, ang ipinakikilala sa inyong may-ari, tao, hindi Diyos, maliwanag po, hindi magiging karapat-dapat ang ating pagsamba. Dahil ang pagsamba sa Diyos, nararapat sa bahay ng Diyos. Ang bahay ng Diyos, yun ang iglesyang pag-aari ng Diyos. Kaya, yan ang napakahalagang tiyakin po natin. Huwag tayong basta gumawa ng kabanalan, huwag tayong basta magdingkod lang. Tiyakin natin unang-una, nandun tayo sa iglesia. Kabilang po tayo sa iglesyang Diyos ang may-ari. Hindi po yung iglesia na tao ang may-ari. Kailangan Diyos ang may-ari. At yun ay hindi lahat ng iglesia, kundi iisa lang po yun. Yun ang iglesyang pag-aari ng Diyos. Kaya kung ipakilala po namin ito sa inyo, kabanal-banalan. Kasi hindi po sa tao ito, sa Diyos ito. Diyan po tayo inaaki ng Diyos at sana madaman nyo ang katotohanan ito sa inyong mga puso. Ang sagot ng Biblia. Maraming salamat po. This time, let's listen sa isang original composition po sa church. Ang maglilingkod po sa atin all the way from the USA, si Sister Abigail, si Sister Mary Chenoweth. Ang una niyang awitin, Entrust Everything to the Lord. Pakinggan po natin si Sister Abigail.
Shalom, or peace to everyone. My name is Sister Abigail, and I am a proud member of Choir of Zion inside the Most Holy Church. Today, we want to extend our gratitude to everyone who continue to watch and support the program Ang Kabanal-Banalan, and we encourage everyone to continue to do so. Today, I am entrusted to present to you original composition inside the Most Holy Church by our beloved brothers and sisters. May the message that we want to convey to everyone reaches you and gives you peace. This psalm is written by Sister Ronalyn Sanchez and tuned by Brother Gamaliel David. I present to you the psalm entitled Entrust Everything to the Lord. Full of sorrows, negativities in mind may flow. Hopelessness is on its way. Don't tremble with fear along the way. When the world is full of sorrows, negativities in mind may flow. Hopelessness is on its way. Don't tremble with fear along the way, along the way, along the way. Disappointment in life, when it seems life is unfair, close your eyes, open your heart, have faith and see the good behind. If there's disappointment in life, when it seems life is unfair, close your eyes, open your heart, have faith and see the good behind. The troubles, God whispered to me, I will make you strong, I will make you strong, I will strengthen you, he says. Don't be afraid, don't be dismayed. Take courage, I am always with you, forever and ever. If there are times you feel weariness, hold on to your faith and be fearless. He is the most high God. To his will, and he will take away all troubles. God whispered to me, I will make you strong, I will make you strong, I will strengthen you, he says. Don't be afraid, don't be dismayed. Take courage, I am always with you, with you, with you. God whispered to me, I will make you strong.
strong. I will make you strong. I will strengthen you, he says. Don't be afraid. Don't be dismayed. Take courage, I am always with you. Forever and ever. God whispered to me. Ang sagot ng Biblia. Salamat po. Our very own from the United States. Kumusta po kayo dyan sa mga kapatid po natin sa California, sa Norco, sa Houston, mga iba't ibang lugar na meron po tayong congregation. At sa kasalukuyan, nandyan ang ating obispong pangkalahatan, ang MPN. Opo. Kumusta po kayo lahat dyan? Especially po sa ating matandang pangkalahatan. Ang kasunod po, kapatid na Yushel, itinuturo ba sa Biblia ang ang pag-aalay ng sarili sa pastor o ministro sa pagsamba sa Diyos? I-qualify po natin itong tanong na ito kasi medyo inayos lang natin ng kaunti kasi medyo ang dating espesipiko. Although ang talagang tinutukoy po ng nagtanong, may mga sekta ho kasi ng reliyon. Bagamat sila nagpapakilalang Kristyanismo, Kristiyano, tinuturo sa kanila kahit hindi hayagan, pero ginagawa, practice, it's a practice na yung kanilang members, especially yung female members, sinasabi sa kanila na offer nila ang kanilang bodies. Diretso natin pag-umusap. Sexually, i-offer ang kanilang bodies dun sa kanilang church leader. Na ituruan niya ay isang Pag-aalay sa Diyos. paglilingkod, pag-aalay sa Diyos. Kapatid na Yusef. Nakasulat po kaya yan sa Biblia? Hindi po. Kasi iba ang nakasulat sa Biblia at sigurado tayong yun ang tama. Basahin po natin. 12 at 1 ng Roma, sabi ni Apostol Pablo. Kaya nga, mga kapatid, ipinamamanik namin sa inyo, alang-alang sa ating o sa mga kahabagan ng Diyos, na inyong iharap ang inyong mga katawan at na isang haing buhay, banal, nakaaya-aya sa Diyos na siya ninyong katampatang pagsamba. Pag binasa natin yan sa ibang version, offer. O kaya ialay. Yun ang talagang nakasulat. Iaalay, hindi po sa tao. Ialay po sa Diyos. Yun ang pagsamba sa Diyos. Hindi po nasusulat sa Biblia na ialay sa pastor. Wala pong sitas na gayon ang sinasabi. Kahit na po gaano kaganda ang paliwanag, hindi po nasusulat sa Biblia yun. Mana pa, yung ganong kaisipan o turo, matatagpon po natin yan sa paganong mga reliyon o paniniwala. Although kung pinili mo, doon ka sa pagana, hindi Kristyanismo talaga yan, hindi Kristiyano yan. Kasi sa paganism, meron pong mga kulto na ganun nga ang ginagawa. Halimbawa, yung pagsamba kay Aphrodite, isang diyosa ito ng fertilidad, ng kagandahan, na kung saan na sa mga nabasa natin, yung tumatayong mga priestess, mga saserdote, meron din yan, hindi lang kay Aphrodite. Na kung saan ang paglilingkudan niya sa nasabing diyosa ay kung gusto mo sumamba, halimbawa, male follower ka, kinakailangan makipagtalik ka sa kanyang mga saserdoteng babae. Na yung ginagawa na yun ay anyo daw ng pagsamba kay Aphrodite. So alam naman natin si Aphrodite, bahagi ng paganismo, that's the way they worship. Now, if you profess to be Christians, kayo nagsasabing mga Kristiyano, hindi po yun matatagpuan sa Biblia. Nulit po natin, ginagawa po yan
It's a pagan practice ginagawa ng ibang mga relihiyon o ibang mga kulto. Opo. So, hindi po ayon sa kalooban ng Diyos, hindi po nasusulat sa Biblia. Ang nasusulat po sa Biblia, sa Diyos natin ialay ang ating mga sarili o ang ating mga katawan. So, babala po yun, no? Opo. Pamanik po natin yan. Baka kayo nadadala na nakikita nyo, mahusay na pastor o ministro yung nagsasalita. Pinapangakuan tayo ng buhay na walang hanggan. May ganun eh. Pagka nakipag-relasyon tayo sexual sa kanya, may kahaliling ganito o ganon, hindi ho biblical yan. Tayo sa tuwirang pag-uusap, ipinapahamak po ng ganyang mga practices sa kanilang mga relihiyon. Opo. So, salamat po, kapatid na Yushel, sa bagay na yan. Sana ho ay naging klaro po sa atin yan. Ang sagot ng Biblia. May mga nagsusuri ng Biblia, kapatid na Yushel, sangayon sa 8:40. Sabi niya, isapat bang batayan ang Juan 8:40 para sabihin, tao si Kristo? Ayan. Ay, hindi po. Kasi hindi naman niya nagpapatotoo na tao ang Panginoong Kristo Jesus. At yan matitiyak natin sa isang bersyon na mababasa po natin kung ano nakasulat sa 8:40. Opo. Ang version pong babasahin natin ay Tagalog din. Tagalog Popular Version. Ngunit pinagsisikapan ninyo akong patayin. Gayong sinasabi ko lamang ang katotohanang narinig ko sa Diyos. Hindi ganyan ang ginawa ni Abraham. Yan. Maliwanag po. Hindi pwedeng pagbasihan yung mga salitang yan para sabihin ang Panginoong Kristo Jesus ay tao. Dahil kung meron pong bersyon, halimbawa yung sa Tagalog ang Biblia, ang nakasulat, ay pinagsisikapan ninyo akong patayin na taong sa inyo ay nagsasalita ng katotohanan, ang talagang ibig niyang sabihin doon, hindi siya nagbubulaan. Sinasabi lang niya totoo. Parang yung kung minsan sinasabi natin, tao akong pumasok sa bahay niyo. Dapat tao mo akong paghirapan. Parang gano'n. Ano ba ibig sabihin nun? Gaya din ang sinabi ng ating Panginoon. Totoo yung kanyang sinasabi sa mga Hudyo. So, hindi usapin dito yung kanyang divinity or kanyang pagiging mortal na gaya ng tao. Hindi po pinag-uusapan dito yung kanyang pagiging tao. Hindi ho yun dapat tingnan natin sa konteksto na ang sinasabi niya, tao siya. Kundi, kumbaga, gamitin natin ibang termino, I am a person who is telling you the truth. Ganun, di ba? Kaya yung kredibilidad ang talagang gusto niyang tukuyin doon na hindi siya nagsisinungaling. Totoo yung kanyang sinasabi. Kailangan maintindihan natin, ano ba sinasabi ng Panginoon bago sila dumating sa ganung punto na gustong batuhin ng Panginoon? Basahin lang natin yung bandang una. Kasi versikulo 40 yun. Basahin muna natin yung 8:19. Sa kanya nga'y kanilang sinabi, saan naroroon ang iyong ama? Sumagot si Jesus, hindi ninyo nakikilala ako ni ang aking ama. Kung ako'y inyong makilala, ay makikilala rin ninyo ang aking ama. Yan, napakalinaw, di po ba? Yun ang tanong sa kanya, sino ka baga? Ayon sa sinasabi ng kasulatan, saan naroon ang iyong ama? Yung tanong na yon, deklarasyon na yung mga kausap ng Panginoong Kristo Jesus, ang paniniwala, hindi siya ang ama. Yung ganung paniniwala na hindi siya ang ama, saan naroon ang iyong ama, sinabi ng Panginoon, hindi niyo ako kilala. Yung tanong nyo na saan naroon ang iyong ama, yun ay deklarasyon na hindi ninyo ako kilala. Yung amang hinahanap nyo, hindi nyo rin kilala. Tinatawag nyo lang na ama, pero ang totoo, hindi nyo kilala yon. Kahit ako, hindi nyo rin kilala.
Kasi kung kilala nyo ako, yung hinahanap nyong ama, kilala nyo na rin. Pagka iintindihan natin yung salita ng Panginoon, ano ba ibig sabihin nun? Opo. Let's see. Kapatid basahin na natin. usual, oh. Kasi yan ay contention na ginagamit ng mga ibang mga reliyon. Well, nasa kalayaan nila yan. Kung Opo. yun ang gusto nilang argumento. Pero tingnan natin. Sa San Juan 8:25, sino ka nga bang talaga? Tanong nila. Sumagot si Jesus, matagal ko nang sinasabi sa inyo kung sino ako. Oh, yan, di ba? Kasi sinabi niya, hindi nyo ako kilala. Hindi nyo rin kilala yung aking ama. Kung kilala nyo ako, kilala nyo rin yung aking ama. Dahil hindi nyo ako kilala, yung sinasabi nyo ama, hindi nyo kilala yun. Kaya tinanong siya, sino ka ba talaga? O, sabi ng Panginoon, matagal ko nang sinasabi sa inyo kung sino ako. Sino ba siya, kapatid na Gabriel? Sige, tuloy natin dito sa 27. Hindi nila nauunawaan na ang Ama ang tinutukoy niya. Oh, di ba? So, yung matagal nilang sinasabi sa simulat sa pool, tanig nyo, nagpapakilala akong anak. But, hindi siya lumalayo doon sa katotohanan ng ako yung ama na matagal ko nang sinasabi sa inyo. Kaya yung sa talata na sinasabing pinanghawakan ng iba, na taong sa inyo'y nagsasaysay ng katotohanan, hindi nga usapin doon yung kanyang pagiging tao. He is referring to himself as the Father. Kung siya ay tao, di ang ama na tinutukoy niyang siya rin, di tao din yung ama. Ang ako at ang amay iisa, at sa mga talatang ito sinasabi niya, sa simulat sa pool, ako yung ama na hinahanap ninyo. It debunks, it destroys the argument na siya po ay isang tao lamang. Dahil lang talagang gusto niya sabihin doon, yung kredibilidad niya sa pagtuturo, sa pagpapahayag ng katotohanan. At ang katotohanan kanyang sinasabi, yung tungkol sa Ama, na matagal na niyang sinasabi sa kanila kung sino siya. Na ang tinutukoy nga niya ay ang Ama. Kaya yung hanap nila sa kanya, nasaan ang yung Ama, ginagawa nila yon dahil hindi nila kilala ang Ama kahit ang Panginoong Kristo Jesus. So, sana naunawaan po ninyo yan. Hindi po sapat na batayan ng talatang yan para sabihing tao ang Panginoong Kristo Jesus. Ang sagot ng Biblia. So, thank you. Sana kahit pa paano, masettle yung arguments na yan. Although, syempre, mga tao, we cannot tell them yung insistence nila that they believe that Christ is just a mere human. Nasa sa kanila po yun. But as far as we are concerned, klaro po ang turo ng Biblia. He is not an ordinary man. He is not a human at all. Siya ay Diyos na nagkatawang tao. So, tungkol sa New Jerusalem, ang New Jerusalem po ba na bababa mula sa Diyos ang magiging asawa ni Kristo? Ba, ipalabasan ng Biblia itong ating kaibigan nagtanong. Ang New Jerusalem ba na bababa sa Diyos ang magiging asawa ni Kristo? Basahin natin kung anong nakasulat. Kung alin yung tinutukoy na bagong Jerusalem. Sa aklat po ng Apokalipsis, at nakita kong yung banal o ang bayang banal, 21 at 2 po ito. At nakita ko ang bayang banal, ang bagong Jerusalem na nananaog mula sa langit buhat sa Diyos, na nahandang gaya ng isang babaeng kasintahan na gagayakang talaga sa kanyang asawa. Yan. Yun nung bagong Jerusalem, hindi yun yung ikakasal, kundi nakahanda lang, nagagayakan, na gaya ng kasintahan.
para sa kanyang asawa. Ganon ang larawan. Kung ilarawan ni Apostol Pablo, ni Apostol Juan, napakaganda. Handang-handa. Parang babaeng ikakasal. Yun ang gusto niyang ilarawan. Di ba kung minsan sinasabi rin natin yun? Nasabi natin, poging-pogi, parang di ba? Pero hindi ibig sabihin, hindi siya yung Piolo Pascual. Hindi siya yung kung sino mang artista. Parang ganun lang. Parang babaeng kasintahan na nagagayak sa asawa. Alin? Yung bagong Jerusalem. Ibig ba sabihin, yun ang pakakasalan? Hindi po. Sino? O di basahin natin kung sino. Sa Apokalipsis pa rin, 19:7. Yeah. Tayo'y mga galak at tayo'y magagsayang mainam at siya'y ating luwalhatin sapagkat dumating ang pagkakasal ng kordero at ang kanyang asawa ay nahahanda na. Yun, meron talagang asawa. Hindi gaya lang ng kasintahan. Sino yun? O, tuloy natin sa 31 ng Efeso hanggang 32, 5:31. Narito po, sabi ni Apostol Pablo, dahil dito'y iiwan ng lalaki ang kanyang asawa o ang kanyang ama't ina at makikisama sa kanyang asawa at ang dalawa ay magiging isang laman. Ang hiwagang ito ay dakila. Datapot sinasalita ko ang tungkol kay Kristo at tungkol sa iglesia. Iglesia, kalipunan po ng mga lingkod ng Diyos. Yun ang ipinakikilalang kasintahan o asawa ng Panginoong Kristo Jesus. Hindi po yung bagong Jerusalem na nahandang gaya ng kasintahan, kundi yun mismong kalipunan ng mga lingkod ng Diyos ang ipinakikilalang ikakasal sa kordero ayon po sa nakasulat. So, sana naintindihan natin yun. Opo. So, yun ang description ng Biblia. Klaro naman, madali naman maintindihan. Opo. Ang sagot ng Biblia. So, salamat po ng marami at Isa hong likhawit ulit. May time pa tayo for another song courtesy of Sister Abigail. The Test. The Test. Yun po ang pamagat, ang pagsubok. In this life, we will face difficult situation. Oftentimes, we thought that the Lord had abandoned us, that He's not on our side, because we are facing difficulties in life. Brothers and sisters, let us not think that way. The Lord loves us and cares for each and every one of us. Those trials are there not to hurt us, but to help us get closer to Him. This psalm is written by Sister Rhoda Rose Edmonds and tuned by Brother Yushel Galang. I present to you the psalm entitled The Test. The test of life may come at daybreak, or at noon, or at nighttime. Tears may pour, tears may flow like rivers anytime. Hardships may come like clouds in the sky. All these, the test of life will surely pass.
pass with our Heavenly Father in front of us. When trial strikes, God protects our minds and hearts. He strengthens us to succeed the test of life. Our faith grows stronger with so much love and adoration for the Lord our God. For the Lord our God. The test of life may come at daybreak, or at noon, or at nighttime. Tears may pour, tears may flow like rivers anytime. Hardships may come like clouds in the sky. All these, the test of life, will surely pass with our Heavenly Father in front of us. When trial strikes, God protects our minds and hearts. He strengthens us to succeed the test of life. Our faith grows stronger with so much love and adoration for the Lord our God. For the Lord our God. So my brethren, wipe away your tears. Be joyful and dance with cheers. For the outcome of the test of life is no less than an eternal and glorious joy with the Lord. When trial strikes, God protects our minds and hearts. He strengthens us to succeed the test of life. Our faith grows stronger with so much love and adoration for the Lord our God. For the Lord our God. So we praise Him, honor Him, thank Him, and adore Him. So we praise Him, honor Him, thank Him, and adore Him. Thank you again, Sister Abigail. Sana ay magkita-kita tayo. Kumusta kayong lahat dyan sa Estados Unidos? And we have a final question dito, kapatid na Yushel. Meron po bang pagmamano sa inyo? Napakalapit na ho kasi ng December. Merong mga biruan na Mano po nila. upo rin daw yung noo ng mga bata. Upuran na naman daw. Yung ipinapatong na gano'n. Meron ho bang pagmamano? Ayon sa Biblia, yan magandang tanong. Sangguniin natin ang Biblia. Wala po. Yung turo po na pagmamano, ulitin ko po, yung kamay, yung likod to, dinidikit sa noo. Wala pong ganyang nakasulat sa Biblia. Lalong hindi po iniuutos ng Diyos yan. Kung meron man pong nakaugalian na ganyang paraan, nilalagay sa noo, yung itong likuran ng kamay, Opo. hindi po ayon sa Biblia yan. Ang nakasulat po sa Biblia, kung ano ang ginagawa ng Panginoon, basahin natin. Marcos. Marcos. Jis.
16. At kinalong niya sila, at sila'y pinagpala na ipinapato ang kanyang mga kamay sa kanila. O yan, hindi po ganon. Patong ang kamay sa mga bata. Yun ang ginawa ng Panginoon. Hindi po, mga karaniwan Bless, ko ngayon na bless. matatanda, bless. Hindi lalagay yung kamay sa noo. Hindi po ganon. Yun po ang nakagisnan ng marami dito sa Pilipinas. Opo. Pero hindi po yun ang itinuro, ipinakitang halimbawa ng Panginoon ukol sa mga bata. Maliwanag ang nakasulat. Pinagpala sila. Ano sa English yun? Blessed. Di ba? Benediction. O yan, minsan sinasabi natin, bless ka, mag-bless ka. Ang bless po, hindi ganun. Patong ang ulo sa kamay. Patong ang kamay Sa ulo. sa ulo. Yun po ang ginawa ng Panginoon. Opo. Yun ang nakasulat sa Biblia. Kaya yun pong ginagawa ng marami na bless. Tapos ganon, wala po sa Biblia yun. Ang nakasulat po sa Biblia na bless, patong sa ulo ang kamay. Manapa, kapatid na Yosel, ang history po niyan, it's a gesture of subservience. Ibig sabihin, ikaw ay nagpapailalim, nagpapasakop o kumikilala sa kapamahalaan sa pamamagitan ng paghalik sa kamay, lalo na ng isang monarkiya na may nakasuot na singsing na hinahalikan mo yun. Nahawakan mo. Pag inabot sa'yo, hahawakan mo, tapos alik o di kaya ay, yun nga, sa kinauwian ay sa noon na dinadait o dinidikit. Na nakasanayan dito sa ating bansa nung panahon ng mga praile. Mga Kastila, opo. Na yung mga kultura po nila, dinala dito. Hindi man Siyempre. natin inabutan yun, no? Siyempre. Although yun, sinasabi, it's a gesture of respect. Sa totoo lang, it really is indeed a gesture of respect. But we rather choose kung ano yung nakasulat. Yun yung sinasabi ng Biblia. Wala kasi sa Biblia yung ganun. Hinulit po natin. It's an act of subservience. Ibig sabihin, nagpapasakop ka, nagpapaalipin ka, kinikilala mo ang kapamahalaan nung minamanuhan mo. Yung hari o reyna. Sabihin, ikaw ay mababa sa kanya. Wala hong ganun sa Biblia kung pag-uusapan natin ay tungkol sa pagiging Kristiyano. Kung nagpapabless, ika nga. We'd rather imitate o emulate yung ginawa ng ating Panginoong Hesus na nilagay sa ulo yung kanyang mga palad, kanyang kamay, sa ulo ng mga bata at sila'y pinagpala. Yun They were ang blessed. talagang bless. Hindi po mano. Kaya wala po sa Biblia yung pagmamano. Sana wag niyo hong masamain pagka yung iba tinatanggihan natin yung pagmamano minsan tinuturuan natin mga bata, sa halip na kunin yung laging suno, sabihin niyo dun sa mga nakatatanda sa inyo, dito niyo ilagay sa ulo. Yun. Sana unawain niyo po kasi yan ang kultura namin sa kabanalang Iglesia. Naalala ko yung tiyahin ko, kinuha ko yung kamay, pinatong ko sa ulo. Lumampas yata yung kamay ko. Di ba? Dahil hindi nila napakunawa. Apo. Lampas daw sa noo. Kasi po sa Biblia, hindi talaga yon ang itinuturo. Ipatong po natin ang kamay sa ulo. Ang tawag doon, bless. Pero yung nilalagay sa noo, sa Biblia po, hindi tinatawag na bless yun. Again, with that note, kapatid na Yusel, tayo po'y mag-conclude na ng ating episode for today. Opo. At salamat po sa inyo. Magpasalamat din tayo sa Diyos sa pamamagitan ng panalangin. Kalaki po nito ang patuloy nating paghiling para sa ating mga kaibigan, mga kapatid, maging sa inyo po. Hindi man ninyo na ipaabot ang inyong request para sa amin ukol sa mga suliranin at sa mga nararanasan natin sa mundong ito, kahit may mga karamdaman, idulog po natin sa Diyos. Ukol dito ay pangungunahan po tayo, pananalangin po tayo ng ating minamahal na kapatid, isa po sa mga presbitero sa kabanal-banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, ang kapatid na Gabriel. Opo, salamat po. Tayo po ay mananalangin. Aba, Panginoon namin Diyos. Aming Diyos. Sa muli po ay hindi mapaglagyan ng kasiyahan ang aming mga puso. Walang pagsidla ng kaligayahan sapagkat kami ay tunay mong sinamahan at naramdaman namin ang iyong presensya sa pamamagitan ng
pagpaparanas ng iyong banal na Espiritu sa iyong mga lingkod at sa lahat ng mga nakikinig sa araw na ito. Amen. Alalahanin mo kami na mapagkailangan sa iyo. Kami na dinadalaw ng samot-saring mga karamdaman. Opo. Kami na dinadalaw din ng iba't ibang mga suliranin. Opo. Kami na nakararanas ng iba't ibang mga kasakunaan, mga resulta, mga kahirapan, resulta ng mga bagyong dumarating sa aming buhay, gaya ng mga kababayan namin na nasalanta sa Kabikulan, sa Cagayan at sa iba't ibang dako ng Pilipinas at sa iba't ibang bahagi ng mundo. Opo. Namamalig kami na alibin mo kami ng banal mong Espiritu. Sana ay samahan mo kami sa panahon na kami tila pinapanawa ng pag-asa. Dugtungan mo ang aming pananampalataya. Opo. Na ang lahat ng ito ay turuan mo kami na ang lahat ng ito ay lilipas, lalagpas kami dito at magsusurvive kami. At sa araw ng bukas ay makikita namin ang lalong dakilang plano para sa amin. Amen. Ang patuloy na pamumuhay namin sa lupang ito at lalong-lalo na ang pagpapatnubay mo sa aming mga kaluluwa sa pagkatagpo sa iyong kaharian at katwiran sa makatwid ang pagkatagpo sa iyong kabanal-banalang iglesia. Amen. Palain mo kaming lahat sa araw na ito at sa mga darating pang panahon, lalong-lalo na ang mga kinakasangkapan, ang mga nasa likod ng pagtataguyod ng palatuntunan ito sa pangunguna ng aming pangkalahatang obispo, ang aming kapatid na Hiel, Opo. at iba pang mga kapatid namin na nagbigay ng kanilang panahon at mga pagkakataon upang maging matagumpay ang pagpapalanganap ng iyong ebanghelyo. Bigyan mo pa sila ng mas marami pang tangkilik sa buhay na ito. Opo. Sidlan ng higit at higit pang pananampalataya upang ang pangangaral ng iyong iglesia ang hindi na ito maantala kundi lalo pang mapabilis na maipalaganap ang iyong pag-ibig sa buong sanlibutan. Sa mga huling panahon ito, makilala namin na ikaw ang tanging Diyos na dapat na paglingkuran. Amen. Kami sumasampalatayang lubos, dinilig mong aming panalangin. Ito ang aming hiling sa ngalan mong Kristo Jesus na aming tagapagligtas. Maraming salamat po sa inyong pakikinig sa araw na ito. Till next episode po, sana magkakita po tayo muli. Kami po ang inyong mga lingkod at kapatid na Gabriel at kapatid na Yusef. Ang panalangin po namin magkakapatid sa kabanal-banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus ay Kapwa nawa tayo, bantayan ng Panginoon sa ating paghiwalay. Yes, pa.